Pangkalusugan, ako po si Coach Christine, nag-aral ng naturopathy para sa natural na paraan ng gamutan. Paano gagaling sa natural na kaparaanan? Kung ikaw ay marami nang iniinom na mga maintenance na gamot pero hindi ka naman gumagaling, delikado ang kidney mo lalo na kung sumasakit na ang iyong tagiliran. Kaya kailangan na po nating matutunan yung tinatawag naming 3 months program detoxification process. Ito ang tamang paraan ng paglilinis ng ating colon dahil ang colon po natin ang pinakamaruming parte ng ating katawan. Pag-usapan po natin, marami kasing nag-i-inquire sa atin about uric acid. Kaya ako nag-aral ng naturopathy dahil isa rin po ako sa nag-suffer dyan sa pagtaas ng uric acid. Kasi nga before, mahilig po akong kumain sa mga buffet. So halos mga pagkain na nagpapataas ng uric acid yung kinakain ko. Kaya sumakit po yung aking kamay. Ito po, mula po dito hanggang dito. Yan, hindi ko po yan maigalaw. Nagbabandage pa ako. Kasi sobrang sakit. Pag napik na ganyan siya ng pamangkin ko, nawakan niya ako sa kamay, sobrang sakit. Namimilipit ka sa sobrang sakit. And then, yung tuhod ko, hindi ko kayang itayo. Masakit po siya, as in. Kaya gumagapang po talaga ako sa sakit. No? Kasi nga po, hindi po natatanggal yung uric acid na nandun po sa loob ng ating katawan. Paano po siya matatanggal? Kapag po kasi, yung liver po natin ay nahihirapan ng gawin yung trabaho niya. Dahil po sa ginagawa po natin, for example, nagpupuyat po tayo, di ba? So, pag nagpupuyat po tayo, nahihirapan po si liver. Kasi dapat po maaga tayong natutulog. Lalo na yung mga call center, lagi po silang puyat. Kaya, dumarating yung time na nagkakaroon talaga ng problema na sa liver. Di ba? So, pero hindi mo agad yan mararamdaman. Kasi darating yung taon, 5 years, 10 years, 15 years, kapag po hindi na kinaya, so saka mo siya mararamdaman talaga. No? Pero yung iba talaga, pag mahina yung immune system, hindi umaabot ng taon eh. Nararamdaman agad na hindi na pala maayos si liver. Lalo na kung mahilig ka kumain ng mga preservative na pagkain, mahilig ka sa mga cholesterol, no, mahilig ka sa mga pagkain na mayaman sa cholesterol o yung mga pagkain na lamang loob, di ba? So mahilig din kasi ako sa lamang loob. Alam niyo ba yung yung beef, yung parang baga, yung sinasawsaw sa suka. Ayan, paborito ko po yan eh. Yung mga street food, yung mga isaw-isaw, yan, yung mga ganun po. So, nagpapataas po talaga siya ng uric acid. Hindi naman masamang kumain ng pagkain mayaman sa uric kasi kailangan din naman natin yun. Kaso lang, pag sobra na po siya, doon nagiging masama. Lalo na kapag yung liver po natin fatty na. Kasi nga, hindi niya na nagagawa yung kanyang trabaho na mag-produce ng amino acid. Ang napoproduce niya na is uric acid. Yung malapot na langis na ang napoproduce niya. Kaya kapag po kino-close open natin yung ating kamay, sumasakit siya. At kapag binaliwala mo siya, delikado kasi nagkakaroon niya ng kristal. May nakita ba kayo na parang bukol-bukol na yung kanyang kamay? No? Gout na ang tawag doon. Pati yung tuhod, meron pong nag-inquire sa akin, meron siyang bukol sa tuhod, uric acid. Pinabayaan niya. Tapos, more on pain reliever lang po ang iniinom niya. So, hindi po talaga naaayos yung pinakaugat ng problema. Kasi kung more on pain reliever lang, tatanggalin niya kirot. After na hindi ka na uminom, makirot na naman siya. So, ang problema doon, pag more on pain reliever ang iinumin mo, sasakit na yung tagiliran mo kasi nasisira na yung kidney. Diba? Hindi po maganda na uminom palagi ng ganon. Kasi nga, meron siyang kapalit. Kumbaga, uminom ka, mawala man yung pain, pero yung ibang organ mo naman nasisira na. Kasi nga, ano din po yun, toxin din po siya. Kaya sa natural na paraan, yun yung nakatulong po sa akin, natural. Kaya meron tayong tamang combination ng mga natural na makakatulong po sa atin. Pero bawal po kasi sabihin dito, baka
suspend yung account natin. So, mas maganda, tignan nyo na lang yung profile ko. Makikita nyo dyan yung aking blue app. Doon nyo ako i-add para mas mai-details ko yung mga kailangan ng ating katawan. So, syempre, meron tayong free guidelines. No? Kapag po nag-avail kayo ng aming 90 days detox program or 30 days detox program, meron tayong libreng guidelines na wala sa iba. Yung guidelines na yon, doon nakasulat yung mga dapat kainin at yung mga bawal kainin. No? Kasi kapag binaliwala mo yan, may darating yung time na hindi ka na makakapaglakad. Kasi meron nag-chat sa akin, hindi na siya makapaglakad, nawala na siya ng trabaho. So, ang problema, paano siya magpapagaling kung wala siyang trabaho? Sa ospital naman, wala pong libre, di ba? Bawat galaw mo doon, kailangan ng pera. So, sa atin kasi natural lang. Bakit po maganda ang natural? Alam niyo po ba, nung panahon ni Jesus Christ, ang buhay ng tao umaabot ng 900 plus. Ano po ba yung kinakain nila? Di ba? Fruits and vegetable lang, natural. Kaso sa panahon natin kasi ngayon, ang mga prutas at gulay may preservative na. Meron na rin po, nilalagyan na po ng pesticide. At nilalagyan na po ng mga formalin. Kaya hindi na siya safe. Kaya meron po tayong natural na paraan. Yun po yung tinuturo ko, na safe po siya. Like, halimbawa, paragis, kumuha ka sa daan, hindi mo alam kung malinis yun. Kasi maraming alikabok, di ba? Maraming naanuhan pa, na-contaminate pa siya ng mga, ng mga umaaligid-aligid ng mga aso na nadumihan pa. So, hindi na siya safe. So, kaya meron tayong program na mas safe po siya kasi nga, na kinold process siya. Kadalasan naman yung iba sasabihin, aglalaga na lang po ako. Pag nilaga mo ang dahon, let's say sabihin natin dahon ng guyabano, pag nilaga mo yung dahon ng guyabano, hindi na po yan effective. Kasi nga, namatay na yung enzymes. Diba? Tapos, pag nilaga mo siya, hindi na siya alkaline, acidic na siya. Lahat po ng pagkain na dumaan sa apoy is acidic na. Like sabi sa akin, Coach Christine, ba't ganon? Kumakain naman po ako ng pakbet, pero bakit walang nangyayari sa health ko? Ay, yung pakbet ulam yun eh. Niluto sa apoy. Hindi siya alkaline. Para maging alkaline, kailangan cold process. May mga nagsasabi, yung mga pilosopo, maglalaga na lang ako ng lemongrass, tapos ng paragis sa kapansit-pansitan. Eh, nilaga mo na eh. Ibig sabihin, namatay na yung enzymes. Kaya wala na sustansyang papasok sa katawan mo. Kasi nga, acidic na siya. Eh, ang cancer, anong pagkain ng cancer cells? Acidic. So, kapag acidic yung katawan mo, prone ka sa cancer cells. Dadami yung cancer cells mo. Kung saan parte dumami, dun siya makikicreate. Diba? For example, sa breast part mo siya dumami, dun siya makikreate. Magkakaroon siya ng stage. So, ganun po yun. Pag critical na, last stage na siya. So, hindi mo na siya maaagapan. Diba? Hindi mo na maaagapan yun pag last stage na. Meron nga stage 2 lang eh. Diba yung sikat na presidente ng Pilipinas? Si stage 2, colon cancer, nagpa-chemotherapy, nagpa-radiation, pero hindi naman siya nabuhay. Tama po ba? Kasi nga, pinapatay din yung good and bad cells pag ganun yung atake mo. So, mas maganda pa rin talaga yung combination na ginagawa po namin. Kasi nga, isa ako sa natulungan. Diba? Ako yung talaga yung nagpatotoo. Ako yung nagpatotoo. Kasi nga, marami pong nakakita talaga sa church pa namin, hindi ako nahirapan ako maglakad, tapos, hindi ko nagagawa yung duties ko. Kahit nga pagbuhat lang ng bangko, hirap na hirap ako. Uutusan ko pa yung senior para buhatin yung bangko para sa akin. Diba? Kasi nga masakit yung aking kamay. Dahil ngayon sa mataas na uric acid. Pero ngayon wala na siya kasi nga na-detoxify na. Natanggal na. Pag umihi ka, ilalabas niya yun. So kaya meron tayong combination na pang-detox na makakatulong. At tulad niya, may nagtatanong sa akin, Coach Christine, bakit po ganon? Umiinom naman po ako ng herbal pero walang nangyayari. Okay. Yes, umiinom ka pero ikaw lang kasi nag-prescribe nun sa sarili mo. Hindi mo alam kung ano yung tamang dosage, hindi mo rin alam kung ano yung tamang combination kasi hindi mo naman pinag-aralan. At wala kang guidelines kung ano yung mga dapat kainin at ano yung mga bawal. Kaya wala rin nangyayari, di ba? So, mas maganda, tamang combination para mabilis ma-address yung mga kailangan ng katawan natin.
Kasi kapag hindi naman na-address ko, kalimbawa, madumi ang colon mo, o uminom ka nun, hindi naman nalilinis ang colon mo, wala ring mangyayari. Kasi marumi ang colon mo. Kailangan linisin natin ang colon. Kaya sabay-sabay yan. May panglinis ng colon, may panglinis ng kidney, may panglinis ng liver, at may panglinis ng mga ugat-ugat na may bara-bara na may cholesterol na nagiging sanhi ng atake sa puso or stroke. So, combination siya, holistic na siya. Kaya kahit ano yung nararamdaman mo, matutulungan ka. O, diba? Kasi nga, pag nagpa-opera ka naman sa colon mo, halimbawa, may bukol ka na pala sa colon kasi hindi ka nakakapupo araw-araw, magkano operasyon? 200,000. May kakilala ko, vlogger po siya, senior na siya, hindi niya alam na may colon cancer na siya, na stage 4. Sumasakit na ang tiyan, sumasakit na yung tiyan niya, and hindi niya na kayang tiisin, so nagpadala na sa ospital. Pero sabi, kailangang operahan kasi pag hindi, 6 months na lang itatagal niya. So, pumirma ng waiver, and then after po nun, 200,000 po yung kailangan, nagpa-opera, pero ang nakakalungkot, hindi na po siya nagising. So, yun po yun. So, meron din po siyang risk, di ba? So, kung kaya mo namang tunawin sa natural na paraan, ba't di natin gawin? Habang maliit pa. Diba? Kasi yung iba lumalapit sa akin, last stage na. Bakit naman hinintay mo pang mag-last stage? Just nabalitaan ko, wala na siya. Pag last stage po, delikado na po yun. Kasi mabilis nang mag-multiply yung mga cancer cells. Mabilis silang dumami. So, kailangan natin silang talunin. Kaya gagawin natin alkaline yung ating katawan. So, kailangan natin gawing alkaline ng ating katawan. At tinuturo ko rin syempre yung healing energy. And healing energy, isa rin yun sa mga katulong sa'yo. No? Kasi yung healing energy, isa rin po yan. Bawa, masama loob mo, may hinanakit ka, di mo kaya magpatawad, isa rin po yan, na-stress ka. Kadalasan po, ang pinaka nagpapababa ng immune system natin ay yung stress. Kailangan hindi tayo nai-stress. Para hindi ma-stress, kailangan nating linisin ang colon natin. Kasi ang colon natin, meron niyang bakterya, na kapag maraming bakterya, mai-stress ka po. Hindi siya nagkikreate ng serotonin o yung tinatawag na happy hormones. Kaya kailangan natin ng probiotic. Kasi ang probiotic, nakakatulong siya para mag-create ng happy hormones. Lalo na kapag ang colon mo marumi na. Ang kinikreate niyan is stress hormones or cortisol hormones. Kaya kahit po mukha kang bata ka pa, mukha ka ng matanda, ibig sabihin nun, ang kinikreate ng colon mo is stress hormones. So, kailangan natin ng probiotic. Kaya kasama po yan sa package po natin, no? Kapag po nagsumailalim kayo sa aming program. Okay? So, I hope na nakatulong. Kung hindi ka pa nakafollow, i-follow mo na ako. Thank you and God bless. Bye-bye.